Week 4, Day 4, Naiibang Bilang. Magandang umaga mga bata, handa na ba kayo ngayon sa ating bagong aralin? Patingin nga kung ikaw ay handa na. Ipakita mo ang tamang pag-upo. Ayan. So ngayon, ikaw ay nakaayos na ng iyong pagkakaupo. Okay, handa na ba? So bago natin simulan ang ating aralin, simulan muna natin ito sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. So sumabay kay Teacher Sandy sa pagdadasal. Handa ka na? Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawaing aming gagawain. Hilumin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo at panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, ngayon mga bata, tayo naman ay mag-exercise para ang ating mga katawan ay mabuhay. So ngayon, sabayan natin si Teacher Sandy sa pagsasayaw. At gusto ni Teacher na ikaw ay sumabay sa kanya. Handa ka na ba? Pero bago yan, syempre, tumayo ka muna ng maayos. Okay. Mga bata, tayo naman ay dumako sa ating aralin. So, umupo ka na ngayon na maayos at alam ko na ang iyong katawan ay nabuhay na. So, ang dugo sa ating, mula sa ating paa hanggang sa ating ulo ay dumalog na. At handa ka na para matuto sa ating bagong aralin. So, ngayon, umupo ka na ng maayos. Awitin muna natin ngayon ang awit ng 12 buwan. Tayo naman ay dumako sa ating balitaan. Ikaw nga ay mag-ulat.
Awitin naman natin ngayon ang awit ng panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Sabihin mo nga kung ano ang panahon natin ngayong araw na ito. Ngayon naman ay bigkasin natin ang mga Tagalog na bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
siyam, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mahusay! Bilang pandagdag sa ating daily routine, mula ngayon ay aawitin na natin ang ABCD song para ating matandaan ang bawat letra ng ating alpabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time, won't you sing with me? Ngayon mga bata, ako ay may papakita sa inyong mga larawan. At ngayon ay sasabihin nyo ang mga dapat na kulay ng mga larawan na aking ipapakita sa inyo. Para malaman ko kung talaga natandaan mo ang mga nakalipas nating aralin, nais kitang subukin muli. Ano ang gagawin mo sa ating unang gawain? Kulayan ng pula ang malaki at dilaw naman para sa maliit. Alam kong natandaan mo ang pinag-aralan natin tungkol sa lesson na ito. Ngayon, titignan ko po kung magagawa mo. Gawin mo na. Kapag natapos ka na, maaari mo ipakita kay teacher at tignan natin kung tama ang iyong sagot. So, gawin mo na. Ayan, tignan mo kung parehas tayo ng sagot. Kung parehas, talagang nakinig ka sa ating mga aralin. Nagustuhan mo ba ang regalo ko sa inyo? Salamat! Ngayon mga bata, sisimulan natin ang ating aralin sa isang kwento. At nais kong ikaw ay umupo na maayos habang nakikinig ka sa kwento ni Teacher Sandy. Handa ka na ba? Mahusay! Sa isang maaliwalas na hapon, nakahanap ang inahing bibi ng isang magandang lugar para mangitlog sa may ilalim ng isang puno na kalapit ng lawa. Nangitlog siya ng 5. Napansin niyang may natatanging itlog sa iba. Nangamba ang inahing bibi. Ngunit inantay niya na lang na mapisa ang mga ito. Isang umaga, sa wakas, isa-isang napisa ang mga itlog. Pip, pip! Sabi ng mga sisiw. Nabuhay lahat ng mga sisiw at ang mga ito ay unti-unting lumabas upang makita ang mundo. Napisa ang lahat maliban lamang sa isa. Oh, napakaganda naman ang aking mga sisiw. Napakaswerte ko namang ina. Anong nangyari sa aking panglimang sisiw? Nangamba ang inahing bibi. Napakatagal namang mapisa nitong panghuli. Kwak, kwak.
Tiniman niya ito at binigyan ng lahat ng kalinga na kaya niyang ihandog. Siguro ito ang pinakamagandang bibi sa lahat dahil sa haba ng proseso nito para mapisa. Isang umaga, noong napisa na ang natitirang itlog, lumabas ang isang pangit at kulay abong sisiw. Pip, pip! Naiiba sa magkakapatid ang kapipisa lamang na itlog. Ito ay napakalaki at sa halip, pangit. Wala sa aking mga anak ang mukhang ganyan. Ang isa namang ito ay napaka-pangit. Nagulat ang inahing bibi nang makita niya at sobra siyang nalungkot. Inaasam niya na sana isang araw ay maging tulad din ito ng kanyang mga kapatid. Ngunit lumipas ang mga araw at nanatili pa rin iba ang itsura nito. Pinagkakatuwaan siya ng lahat ng kanyang mga kapatid at hindi siya isinasali sa kanilang mga laro. Ikinalungkot ito ng bunsong sisiw. Ang pangit mo! Haha! Napakapangit naman ang nilalang na yan! Ew! Ew! Umalis ka nga! Hindi ka namin kailangan dito! Hindi ka namin isasali sa laro! Halimaw ka! Nagtawa siya lahat at sobra niyang ikinalungkot ito. Pumunta na lamang siya sa lawa at tinignan ang kanyang refleksyon sa tubig. Walang may gusto sa akin! Sobrang pangit ko! Napagdesisyonan niyang iwanan na ang kanyang pamilya at magpakalayo-layo sa kakahuyan. Lumibot-libot siyang mag-isa dito. At noong dumating ang taglamig, napuno ng niebe ang paligid. Nalungkot siya at nanginig sa lamig. Wala siyang mahanap na makakain at mainit na lugar para pagpalagian. Napunta siya sa isang pamilya ng mga sisiw at tinanggihan siya. Ang pangit mo naman! Sino ba tong pangit na to? Ha? Umalis siya at lumagi sa bahay ng isang inahing manok. Tinuka-tuka siya ng mga sisiw, kaya nilisan niya rin ito. Nakilala niya ang isang aso sa daan. Noong nakita siya nito, umalis agad ang aso. Naisip niya sa kanyang sarili, sa sobrang pangit ko, pati aso, ayaw akong kainin, pati ako. Malungkot ulit siyang naglakad-lakad sa kakahuyan. Nakilala niya ang isang magsasaka at dinala siya nito pauwi sa kanyang asawa at mga anak. Hanggang dito, binabagabag pa rin siya ng pusa. Kaya nilisan niya ang bahay na ito. Dumating ang tagsibol at lahat ay naging luntian at muling namuhatkat ang paligid. Sa kanyang paglalakad, may nakita siyang isang itlog. Lubos siyang natuwa na muling makita ang tubig. Lumapit siya dito at nakita ang isang magandang gansa na lumalangoy. Nahulog ang kanyang loob dito. Tumango siya habang nahihiya siya sa kanyang sarili. Ngunit noong tumango siya, nakita niya ang kanyang refleksyon sa tubig at namangha. Hindi na siya pangit. Siya ay isang gwapong gansa. Ngayon ay alam niya na kung bakit siya naiiba sa kanyang mga kapatid. Siya pala ay isang gansa at ang kanyang itinuturing na pamilya ay mga bibi. Pinakasalan niya ang magandang gansa na kanyang inibig at masayang namuhay ng magkasama magpakailanman. Okay, ngayon mga bata, kung talagang ikaw ay nakinig sa kwento natin para sa araw na ito, ikaw ay makakasagot sa tanong ko. Ang unang katanungan, anong pamagat ng ating kwento? Sabihin mo nga ito. Mahusay. Ang pamagat ng ating kwento ay ang pangit na bibe. Ulitin mo nga. Okay, ayan. O ngayon naman, ilang bibi daw ang ipinanganak ng inahing bibe? Ilang itlog daw ito? Okay, meron siyang 5 itlog. Ilan daw ang napisa agad? Ilan daw ang napisa agad? Sabihin mo nga.
Tama. Ang napisa agad ay 4 na bibe. Ngayon, ilan ang natira na hindi napisa agad? Ilan? Okay, ito ay isang itlog. Yung isang itlog na yon, naiibang itlog daw ba yon? Okay, mahusay. So, yun ang naiibang itlog. Nung lumabas yung itlog, yung napisa na yung itlog, ano daw ang itsura ng napisang itlog? Sabihin mo nga. Nung napisa ba ang itlog ay kahawig ng mga bibing na unang napisa? Tama. Nung napisa ang itlog, kakaiba ang itsura nito sa mga naunang itlog ng inahing bibe. Ngayon mga bata, bilangin natin kung ilan sila lahat. Bilangin mo nga. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong kulay ang naiiba? Mahusay. Sa kanilang 5 ay mayroong naiiba at ito ay anong kulay? Puti. Anong kulay naman ng mga sisiw ng bibe ang magkakatulad? Tama, kulay dilaw. Ngayon, ano sa tingin mo ang kinalaman ng ating kwento sa ating aralin para sa araw na ito? May ideya ka ba? Maaari mo bang sabihin kay teacher kung ano kaya ang kinalaman ng ating kwento sa ating aralin para sa araw na ito? Okay, mahusay. Dahil ang ating aralin para sa araw na ito ay tungkol sa mga naiibang bilang sa pangkat. Ngayon, handa ka na bang mag-aral? Bago yan, ipapakita ko muna sa iyo yung mga bilang. At inaasahan ko na alam mo na ang mga bilang na ito dahil pinag-aralan nyo na kasama si Mama ang mga bilang 1 hanggang 100. Tama ba? Kaya inaasahan ko na ikaw ay makakasunod sa ating aralin. Okay, ihanda mo na ang iyong sarili. Ngayon mga bata, tayo muna ay magbilang upang maihanda ka sa ating aralin para sa araw na ito. Ngayon, tingnan mo ang bilang na ito. Ano ang bilang na yan? Okay, ito ay wala o 0. Ito naman, anong bilang ito? Tama, ito ay bilang 1 o 1. Ito naman, anong bilang ito? Mahusay, ito ay bilang 2 o 2. Anong bilang naman ito? Sabihin mo nga. Mahusay, ito ay bilang 3 o 3. Ngayon, bilangin natin isa-isa ang mga nasa larawan. Ano nga ang nasa larawan? Tama, ito ay bag. So, bilangin natin. 1, 2, 3. Ito namang sumunod. Anong bilang ito? Tama, ito ay bilang 4 o 4. Ngayon, bilangin muna natin ang nasa larawan. 1, 2, 3, 4. Ano ang nasa larawan? Mahusay, ito ay 4 na lapis. Ngayon, ito naman. Ano ang nakikita mo?
Anong bilang iyan? Tama, ito ay bilang 5. Ngayon, bilangin naman natin ang nasa larawan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ano yan? Mahusay. Ito ay 5 notebook. Ito namang sumunod. Anong bilang ito? Tama, ito ay bilang 6 o 6. Ngayon, bilangin naman natin kung ito nga ay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na ano ito? Mahusay, ito ay 6 na upuan. Ano naman ang sumunod na bilang? Anong bilang ito? Mahusay, ito ay bilang 7. Ngayon, bilangin naman natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ano ito? 7 baso. Mahusay. Okay, ngayon, ano naman ang sumunod na bilang? Ano ito? Ito ay bilang na mahusay. Ito ay bilang na 8 o 8. Ngayon, bilangin natin ulit kung tama ba ang bilang ng nasa larawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mahusay. 8 ano yon? Tama, ito ay 8 aso. Ngayon naman ang sumunod na bilang ay ano? Mahusay, ito ay bilang 9 o 9. Ngayon, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na ano iyan? Mahusay, ito ay 9 na Crayola. Ngayon, anong bilang naman ito? Tama, ito ay bilang na 10. Ngayon, bilangin ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 10 ano ito? Tama, mahusay. Ito ay 10 bulaklak. Ayan, alam na natin ang bilang. Ngayon mga bata, kayo ay aking susubukin. Titignan ninyo sa bawat larawan na ipapakita ko kung alin ang hindi kabilang sa pangkat. Handa ka na ba? Okay, mahusay. Simulan na natin ngayon. Ngayon mga bata, tignan mo ang nasa larawan. Alin ang hindi kabilang dyan? Tama. Ang bola ang hindi kabilang dahil ang dalawa ay bag. Ito naman, alin ang hindi kabilang dyan? Bakit hindi kabilang ang Crayola? Mahusay, dahil ang 3 ay lapis. Ito naman, alin ang hindi kabilang dyan? Mahusay, ang kulay itim na kwaderno o notebook ay hindi kabilang dahil ang iba ay kulay pula. Ito naman, alin ang hindi kabilang dyan? Mahusay, bakit hindi kabilang ang lamesa? Tama, dahil ang karamihan ay mga upuan. Ito naman, alin ang hindi kabilang sa pangkat? Tama, ang kutsara ay hindi kabilang sa pangkat. Bakit hindi siya kabilang? Tama, dahil ang karamihan ay mga baso. Ito naman, alin ang hindi kabilang sa pangkat?
Tama, ang pusa ang hindi kabilang sa pangkat. Bakit hindi kabilang sa pangkat ang pusa? Mahusay, dahil ang karamihan ay mga aso. Ito naman, alin ang hindi kabilang sa pangkat? Tama, ang kulay pula na Crayola. Bakit hindi siya kabilang sa pangkat? Mahusay, dahil ang karamihan ay kulay asul na Crayola. Ngayon, ito naman. Alin dito ang hindi kabilang sa pangkat o naiiba sa pangkat? Mahusay, ang kulay rosas o kulay pink na bulaklak. Dahil ang karamihan ay anong kulay na bulaklak? Tama, ito ay mga kulay dilaw. Ngayon naman, para sa ating panibagong pagsasanay mga bata, dito naman ay sasabihin ninyo muli kung alin ang naiibang bilang. Ngayon, tignan mo ang unang hanay. Alin dyan ang hindi kabilang sa pangkat? Sabihin mo nga ito. Tama, hindi kabilang sa pangkat ang bilang 2 o number 2 dahil ang karamihan ay bilang 10. Ngayon, dito naman sa sumunod na hanay. Alin dyan ang hindi kabilang na bilang? Tama, ang hindi kabilang sa pangkat o sa hanay ay ang bilang wala o 0. Ngayon, dito naman sa ikatlong hanay, alin ang hindi kabilang sa pangkat? Sabihin mo nga. Mahusay, ang hindi kabilang sa pangkat ay ang bilang 6. Dahil ang karamihan ay anong bilang? Tama, ang karamihan ay bilang 5. Ayan mga bata, naintindihan nyo talaga ang ating aralin ngayon. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng gawain. Para sa una mong gawain, ano ang iyong gagawin? Bibilugan mo ang naiiba sa pangkat. Alin dyan ang hindi dapat kasali sa pangkat? Lalagyan mo ng bilog. At sa ikalawang gawain mo naman, ano ang iyong gagawin? Lalagyan mo ng X ang naiiba sa pangkat. Alin dyan ang hindi dapat kasali? So, lalagyan mo yun ng X. Kung ikaw ay nakinig kanina, mabilis mo lamang yan magagawa. Naintindihan mo? Okay, mahusay. So, simulan mo na. Bibigyan kita ng 3 minuto para ikaw ay makagawa. Yan mga bata, hindi ba napakadali lang ng ating gawain para sa araw na ito? Dahil ikaw ay nakinig ng maayos, mupo ng maayos, sumunod sa mga tuntunin ni teacher, nagawa mo ng maayos at mabilis ang ating gawain. At dahil dyan, yakapin mo muli ang iyong sarili at bigyan mo ng malakas na palakpak. Ayan. So ngayon, bibigyan ko kayo ng inyong takdang aralin. Sasagutan ninyo ang inyong module at gagabayan kayo ng inyong nanay o kung sino mang nakakatanda na maaaring tumulong sa iyo sa ating gawain. At para naman sa ating takdang aralin para sa araw na ito, kuhanin mo ang iyong module, hanapin mo ang pahina na katulad ng sa akin. Ano ang iyong gagawin? Kulayan ang naiibang bilang sa pangkat. At dahil nakinig ka sa akin, madali mo lamang masasagot ang ating takdang aralin. Dahil ikaw ay nakinig kay teacher ngayong araw na ito, ikaw ay bibigyan ulit ni teacher ng isang regalo. Nakikita mo ba yung regalo ko para sa'yo? Ayan. Tignan mo nga kung anong regalo binibigay ko sa'yo. Nakikita mo ba? Ayan, palaki siya ng palaki.
So dahil ikaw ay mabait at sumunod kay teacher, binibigyan kita ng maraming star. So dahil dyan, si teacher ay magpapaalam na sa inyo. Pero bago yon, tayo muna ay aawit. Handa tayo uuwi na, bukas na muli tayo magkikita. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo. Paalam na mga bata, bukas tayo ay magkikitang muli at